Ngayon, how far can you go dito po sa usapin na ito? Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po naobliga dito. Hindi ko sinasabing ito. Prangkahan na. Yun yung sinabi ni Ted Filon. Sa kapabayaan ng DENR. So, prangkahan yun. Nice, nice, nice. Hahantong ito dito ha. Pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Nako. So, kumusta mga ka-Dicer? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino IC. So, ngayong araw, syempre, patungkol na naman ito sa Chocolate Hills, ano? At syempre, tabayanan natin ito hanggang sa ma-demolish nga ito. Ang sama ko ng tao kapag kaganon siguro. Pero, yun, ang video ito mula kay Balitang Pinoy TV. Suportahan nyo yan. Tapos, yan, ang pamagat ng video ito, Just In, nako po, bookingan, panay utal pa sa sagot. Chocolate Hills Resort Issues Update. So, may pautal-utal pa na nangyayari, ano? Tapos, yun nga, alam naman natin, or no, hindi naman sa pag-judge, pero mostly kasi sa mga nagpapautal-utal daw ay guilty. So, ewan ko lang kung gano'n yung katotoo. Kayo na lang bahalang mamusga. So, yun, bago natin simulan, Balitang Pinoy TV, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manood, huwag nyo na rin kalimutang i-subscribe or supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin to patatagalin pa. Baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Just In, nako po, bookingan, panay utal pa sa pagsagot. Chocolate Hills Resort Issues Update. So, start. Ngayon, how far can you go dito po sa usapin na ito? Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po naobliga dito. Hindi ko sinasabing prangkahan na. Yun yung sinabi ni Ted Filon. Sa kapabayaan ng DENR. So, prangkahan yun. Nice, nice, nice. Hahantong ito dito ha. Pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Nako. Hanggang saan po kayo dito? Ito hubang sila, kayo huba ay ready for that role? Narito ang Balitang Pinoy TV. Yun. Balitang Pinoy TV, support nyo yan. Subscribe. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Magandang umaga po Mr. Pon. Magandang umaga po Sir Ted at sa inyong kasama sa lahat ng ating mga tagapakinig. Opo, sa ngayon po as we speak, ano po ang status nitong Captain's Peak na ito? Meron na pong order ang ating mayor last March 13 yung revocation ng kanilang business permit. Okay, opo. Revocation ng business permit as in binabawi na po ang kanilang business permit. So, Mr. Pon, binabawi na pero huli na. Sira na yung Chocolate Hills. Kailan po nabigyan ng business permit itong Captain's Peak? Every year po merong renewal pero nag-stop po yan for almost 3 years. Dahil doon sa mga around 3 years dahil sa COVID-19 2 years at saka yung sa COVID-19 sa Typhoon Odette, Super Typhoon Odette. Nasira ang kanilang mga merong mga repair. So we just renewed it 2023 and then itong taon po ito sa 2024 sa January. Okay, sige po. So ito pong Enero ng 2024, may we know, meron ba kayong hawak niyan or do you remember kung anong petsa po kayo nag-issue ng business permit para po dito sa Captain's Peak? I cannot get the exact date. So but, maraming beses na pala itong na-issuehan ng permit, I mean 2023, 2024, grabe. Actually, Sir Ted, pag January and February, renewal ng application for business permit and licenses sa lahat ng LGUs. Apo. Alam po naman natin na Mr. Pon, na ang mga LGUs bago mag-issue ng business permit o mayor's permit, meron munang kaukulang mga requirements na di ba, that they have to comply ng mga nag-a-apply nito. Dito po sa Captain's Peak, sa mga resort diyan sa inyong lugar, ano ba ang mga requirements po ninyo? Yung zoning certification, kung ito ay business establishment, at saka yung building permit, lahat ng mga required papers niya doon sa barangay level, aakyat ito sa amin. At i-assist po yan ng ating BPLO. Napakalungkot nun, umaakyat or dadaan para sa DENR, pero nakalusot pa rin. So ano yung, paano yan ini-examine ng DENR, men? Ating assessor, lahat-lahat na po, pati yung sa Municipal Planning Development Office at saka sa Engineering Office. Opo, so ito pong Captain's Peak, dahil po siya ay itinayo sa isa pong lugar na itunuturing nga na nasa sa ilalim po sa ilang mga panuntunan, Proclamation at Republic Act. Wala kayong hininging anuman pong karagdagang requirement para sa kanila? Hinihingan po natin ng ECC yan at yung public clearance, yung Protected Area Management Board, Sir Ted, nakaproduce naman sila ng Resolution 2022. Grabe, hindi nila naisip yun. May pa-protected, paggamit-gamit pa siya ng protected na word sa mga, kunyari mga requirements or sa mga dagdag na hinihingi nila. Pero di nila naisip yun habang binibuild pa yan or kumukuha na nga ng mga requirements, di ba? Di nila naisip yun na, protected area to. So, something like, okay, so anuhin pa natin ito. Talagang pag-isipan natin kung ano talaga yung dapat gawin dito, papayagan ba natin o hindi. Bakit hindi nila naisip yun? Di ba?
I think that was July 14, 2022, when the Protected Area Management Board or PAMBI resolution came out, and they attached that, napapaloob doon sa kanilang PAMBI resolution yung lahat-lahat ng mga amenities nila. Oh, sige. Anyway, so everything now is water under the bridge, if you may say so. Kasi nga, nakasarado na ngayon, meron na kayong binawi po na kaninyo ay business permit. Pero matanong ko lang, ano po, nung ito po yung nag-a-apply sa inyo, at kayo Ano ang huling numero ng iyong cellphone? May mga katanungan. Buksan ito at i-enter ang phone number. ito po yung nag-a-apply sa inyo, at kayo po mismo, ang inyong munisipalidad, naandyan po ang isang parte ng Chocolate Hills, kayo ho ba mismo on your own, wala kayong inisip na sandali lang? Hindi kaya, tama ba ito? Nako. Maaari sabihin na, Yan yung punto ng karamihan. 'Di ba? Yan yung punto ng taong bayan. Na, especially, yan yung trabaho niyo, 'di ba? Para protektahan or maano yung mga resources natin dito sa Pilipinas or mga protected areas. Yan yung trabaho nyo, tapos hindi nyo man lang yan in-evaluate ng mabuti. Kung hindi ba magre-react yung mga tao dyan, hindi ba makakasira sa mga resources natin yan. I mean, hindi ba makakasira yan sa ganyan, Chocolate Hills? Di nyo ba naisip yan? Before pa na, bago pa man yan simulan? Unless totoo yung mga sabi-sabi ng mga tao dyan sa comment section na mayroong bayarang nangyayari. Tuloy. kasi siya ang may titulo, maybe the owner can, but it doesn't necessarily mean that you should, no? Pwede, pero hindi naman nangahulugan na Tama. pwede, gagawin ko na kagad. So sa inyo po sa LGU, wala ba kayong inisip po muna dito na pag-aaral na sandali lang? Baka naman may mali dito sa aming pagbibigyan na magtayo ng isang negosyo ng resort sa paanan mismo ng ilang bundok sa Chocolate Hills? Sagot. Actually, it's a tedious process in their application, and our local experts like our engineering office and the planning officer, among others, have been working on the ground with regards to their applications, and we rely on their expertise. And so when all the papers are submitted to the office of the mayor, so there is a presumption of regularity of the papers. In fact, we require the owner to seek a clearance and resolution from PAMBI, since PAMBI is the one protecting the protected area. Okay, opo. So presumption of regularity. Ito po bang presumption of regularity, kaya din po naudyokan po ang LGU dyan at yung barangay na mag-road widening para bigyan po ng access yung resort kung saan po may mga ilang pang paanan po ng hill na tinamaan? Grabe. Hindi po Nag-road widening pa. Pero yun di pa naman napatunayan. Para lang daw maano yung ano. Grabe. Sobrang ano pala to men. May malaking special treatment pala. road widening ang kalsadang yon. It's an existing road. In fact, it is 10 meters width, Sir Ted. Okay. 10 meters width, and then we settle only on 4.5 width. So Okay. there is no widening. There's no widening. We are just, So we I are just, sit down, Mr. Pon, I sit down corrected, hindi widening but improvement of the road. No. not improvement. How can we say improve? We just doing the clearing area because of the students using that shortcut road Okay. going to their school. Okay. But it's just 4.5, Sir Okay. Ted. Opo, yes sir, sige po. So, hindi nag-widen, inayos lang ho yung kalsada. Correct. Opo, opo. Nanataon naman na dinadaanan kanyo ng mga bata, estudyante at access road rin papunta sa resort. Nako. So may malaking possibilities pala to. So siguro itong si Sir Ted meron siyang something na mga sources ano na Sir Ted, ito kasing ano road namin dito parang ano siya in-enhance or inayos siya para lang maging accessible tong resort na to. So yun ginawa nilang shield. Hindi pa to napatunayan pero yun yung ano ba I think ito yung or gustong itumbok ni Ted Filon dito ano na so nagkataon lang ba yon na ano tapos yung pinaka-cover ng taong ito ay yun daw yung daanan ng mga estudyante. Tapos yun pala is it coincidence lang daw ba na yung kalsadang yan na inayos nyo yan yung maglilid din papunta dun sa resort. So kayo na lang humusga guys. Comment down below. It's been there even before Captain's Peak was established. Okay. That barangay road connecting Libertad Norte and Canmano was already in existence. Opo, sige po. So, dito po sir, nasa sitwasyon ngayon, how far can you go? Dito po sa usapin na ito. Because in some instances, sa bandang dulo, sa kapabayaan ng DENR, sa bandang dulo po naobliga dito. Hindi ko sinasabing ito hahantong ito dito ha, pero posibilidad na humantong sa demolition kung sakasakali. It will be an LGU task. Hanggang saan po kayo dito? Ito ho bang kayo ho ba ay ready for that role? We are still anyway, that is only temporary. We are waiting for the DNR because there is an application for ECC. So another thing that we should be doing now is this will serve as a hint to all of us here to
make it sure that all of those applicants with the same nature of business shall be thoroughly screened. Opo. So sa ngayon po sir, kaninyo, hindi nyo pa inaasahan na hantong ito sa demolition and the apparent obligation dito ho sa mga lumabag kasi nagbukas ka na. Nako, hindi pa sila totally wala pa silang totally decision na iano ba nila i-demolish ba. Parang siguro medyo hesitant din sila kasi sobrang laki din kasi ng nagasto ng resort na to. So, ewan lang natin kung meron bang mga kasunduan. Sana naman wala, di ba? Kasi kapag ka meron, maninindigan talagang mga yan. Parang nasa movie lang So, wala, pa lang naman yun, assumption lang naman yun. Tuloy. Resort nag-construct ka na wala kang ECC. I mean, that's a grave violation. Bagamat hindi mo na siguro maibabalik yung mga tinabas mong mga bahagi nitong paanan po ng bundok. Pero eventually nga, sa ilang po mga pagkakataon pinagigiba ng gobyerno yan, hindi nyo pa naiisip po yung ganun pong responsibilidad na sa bandang dulo, kayo ho dito ang gigiba kasi yan po iniaatang ng DILG sa LGU. Actually, sir, we are fully aware of that. But that discussion relative to so-called violation, it has to be evaluated first because there are laws to be observed. Yes, sir. We know. Ngayon na mag-i-evaluate na gigibain na. Samantalang nung sa construction, hindi dumaan ng thorough evaluation. Paki-explain? Well, pick up ko lang yan sa comment section. So, nasa sa inyo na yan kung i-explain nyo yan o hindi. We know, and it will go through a tedious due process. Pero I'm just asking, gusto ko lang kumakuha po ang inyo pong kaisipan dito. Kasi sa akin pong karanasan po, sa pagtutok sa ganitong mga issue, naiaatang sa mayor yung demolition dito kung gaano kayo kahanda. So sa ngayon, sir, umaasa pa kayo na mabibigyan to ng ECC? It's up to the DENR. We cannot speak for DENR because that is their domain to issue an ECC. There is an application, and if the establishment can comply with other pertinent papers relative to their application, then it's up to the DENR. Yes, sir. When we know. Sige po, so ito bang inyong legal diyan sa munisipyo? By the way, ano pong class ang inyong pong municipality, sir? Fourth class municipality po tayo. Meron po kayong meron po ba kayong fourth class municipality pa yun, men. Legal dyan. Hindi ba ho na-check ng legal ninyo itong Republic Act 7586, ang National Integrated Protected Area Systems Act? Nako. Itong NIPAS, hindi ho na-check ito ng inyong legal before man lang ho sinabihan si Mayor na aprobahan ito? Nako. Yun din. Dapat talaga kapag ka nasa pwesto ka or trabaho mo yan, dapat talagang daanan mo lahat ng yun nga, yung mga bawal at saka mga pwede, dapat i-double check mo yun para hindi ka mahantong sa ganito, di ba, na sobrang laki ng backlash na mangyayari dyan. Posible na ma-demolish, di ba? So, tuloy. We don't have municipal legal officer but we have a lawyer, a member of the Sangguniang Bayan. Ano po yun? Yung bang Sangguniang Bayan, hindi po ito napag-usapan, itong aplikasyon na ito? Yun. I do not know if they have discussed it on the floor. I guess I would like to presume na they have discussed it on the floor. Pero there's no record or any resolution for that matter concerning the discussion? Wala. We may probably ask the Sangguniang Bayan Secretary relative to that question, sir. Sige po. Sa panghuli po, Mr. Pon, ano po ang inyong mensahe sa aming lahat? Kasi ngayon, nakafocus po. Bagamat meron daw pong isa pa doon sa may Carmen naman. So ito na, mensahe para sa ating lahat. Alam naman natin kung ano yung sigaw ng taong bayan dito. Yun nga, masakit man sa kalooban natin na naitayo na nga yung resort dyan. Ang na lang ng taong bayan dito ay parang demolition na lang. Yun yung parang justice served para sa mga tao, para sa taong bayan dito. So, tingnan natin kung maririnig ba natin yun. So, tuloy. Ang atensyon namin dito, and there will be another set of investigation, both houses, and you'll be nasa focus ngayon po dito, yung pong leadership ni Mayor Suarez. Ano po ang inyong mensahe po sa aming lahat na nagmamasid po sa isyong ito? I just would like to convey our message that the leadership of LGU Sagbayan is not setting down on this matter. We are working on the ground, and in fact, we are also tapping all other resorts of the same nature to make it sure that they are compliant to our laws. And Sir Ted, I just would like to
to say that when we say Chocolate Hills, we're not just referring to Sagbayan. Yes, sir. It spreads out actually to 5 municipalities, no? 5 municipalities po ito. Opo. So, and it's good that all local government units under protected areas, not just in Paul, but all throughout the country, to be cautious, no? Opo. And concerned about this matter. Yes, sir. Yes, sir. So ito na yung parang huling look natin sa resort na ito. So, do you think satisfying din bang panoorin kapag kagigibain to? Comment down nga kayo sa baba, guys. Mr. Pon, ilan pa po ang resort na nasa inyong jurisdiction na naandyan sa paanan po ng mga burol na ito? Nako. We have two, no? We have another resort older than the Captain's Peak. Nako, may older pa pala. Anyari. So, yan yung isa sa dahilan kung bakit nakapasok yung Captain's Peak na yan. Kasi syempre, while applying that, ano din yan? Bakit yung isa dun? Nakapasok yun. Bakit kami hindi? Gusto nyo ng anuhan. Diba? Yan yung isa sa kinapangit kapag meron kang papayagan na isa sa isang pinagbabawal na lugar. Kasi dadami yan, men. Dadami yan. Like mga anak yan. Tuloy. Pero kasi ngayon parang ang klaro lang ito pong Captain's Peak na ito kasi nga may malawak, may malaki siyang pool, etc. Yung iba pong mga resort na ito, ano pong itsura nito? Yung isa, yung pangatlo, it's purely swimming pool. Meron May din. Opo. pangatlo. Ang kanyang lokasyon po, doon din sa paanan po ng mga hill. Oh, no. Hindi. Saan siya banda? Sa malayo ho sa hill? So kapatagan na po halos? Apa. Okay, sige. And lastly po, Mr. Pon, ito hong pag-identify sa Chocolate Hills natin bilang National Geological Monument, na sinang-ayunan po ng UNESCO. Ito ho ba ay naunawaan ba ito nila, Mayor? Ang kahulugan po kaya nito with all due respect? Nako. Grabing tanungan to. Minsan gusto ko rin tong mga tanungan ni Ted Filon kasi sobrang roast niya, men. Like, gigisahin ka talaga ng tanong Or yun nga, grabe, alam ba to ni Mayor? Deep yun. Kahit na malumana yung pagkakatanong, sobrang diin, men. Opo, Okay. we do appreciate, in fact, although Lanos are taking care of our Chocolate Hills here, no? If outside the bowl are taking care of it, are concerned about it, we should be the first one to be concerned of. Yes, sir. Opo. Pero, sir, siguro ho naman alam natin ang purpose ng UNESCO. Di ba? Boom. Bakit, ano ba ang purpose sa pag-identify sa isang National Geological Monument? Ano ba ang purpose nun? Nako, Opo, natanong. naiintindihan kaya natin lahat po ito? Opo, nagkaroon po tayo ng international significance relative to that declaration of UNESCO. And Opo, pero it is our moral duty and obligation to take care of not just the Chocolate Hills but the entire environment. Opo, kasi sir, kasi pong pagbabasahin po natin kung ang kasaysayan nga itong UNESCO na ito and then yung pag-identify heritage sites, geological sites. Sir, ang purpose kasi nito is to preserve yung geological uniqueness of the area. Nako. So, when you say you appreciate the wisdom behind the identification of our Pasimpleng pinapangaralan ni Mr. Ted Filon, men. Nice. Chocolate Hills, when you say kinikilala nyo ito bilang National Geological Monument at hango doon sa UNESCO guidelines, hindi dapat ito nagkakaroon ng ganitong alteration. Boom. Kasi kitang-kita mo, hindi na siya unique. Meaning, Sobrang deep. Yun yung hinaing ng taong bayan dito, men. Yung alteration nga. Hindi na nga siya unique. Isipin nyo na lang, guys, kung sakaling itong Chocolate Hills, mapuno na siya ng mga swimming pool, resorts, Ferris wheel, peryahan, kung ano pa mang pwedeng ilagay sa mga ganitong mga lugar. Di na Chocolate Hills pupuntahan ng mga tao, men. Yung lugar na mismo, like, halimbawa yan, resort. Yan na yung pupuntahan ng mga tao. Uy, punta tayo sa resort. Punta tayo sa Captain's Peak. Wala na, itsapuera na yung Chocolate Hills. 'Di ba? So, parang ang nangyayari, ang Chocolate Hills na yung nagiging accessories. Pangit yung ganun. nagkaroon na ho siya ng komersyalismo doon mismo sa isang lugar na dapat nga po ay sagrado. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? So, ayun, Balitang Pinoy TV. Suportahan nyo yan, men. Grabe ang angas. Tapos, Ted Filon, supportahan nyo rin. Original video link nasa description box below. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan subscribe yung YouTube channel natin, Filipino AC.
So yun, anong masasabi nyo doon? Comment down below. Pag-usapan natin yan sa comment section. For me, sobrang ano talaga siya, nakakalungkot isipin na nakapasok ng mga ganito, ano. Tapos yun, meron pa palang iba din na mga negosyo na itinayo dito sa Chocolate Hills, ano. Isa, dalawa, tatlo. Sobrang nakakalungkot kasi yun, hindi na nga pinahalagahan yung ano natin, di ba? Yung natural natin na pinagmamalaki sa buong mundo. Tapos binabalahura ba yung pwedeng, pero parang ganyan, di ba? Parang binabalahura natin eh. Yun nga, buti na lang talaga ito si Mr. Ted Filon. On point siyang magtanong, ano, tapos ginigisan niya talaga. Yun din kasi talaga yung gusto marinig ng mga tao eh. Ang mapangaralan itong mga taong ito na yun, bakit ganyan naman yung trabaho nyo? Bakit humantong tayo sa ganito? Tapos yun nga, yung isa din sa nakakatawa or mas nakakaaning sa mga netizens dito ay yun nga ngayon na i-demolish na, dadaan pa daw sa napakasusing evaluation or pag-iimbestiga. Well, before na itinayo daw yan or i-construct daw yan, parang hindi siya ganun ka, ano, di ba? Kaya nga lumusot yan eh. At ang isa pa, yun nga, yung luma din na nauna pa dyan sa resort na yan. Baka yan din yung something na kinunan ng ideya nitong Captain Peak, Captain's Peak, na magtayo din kaya tayo dyan para meron naman silang maging kompetensya dyan. Tapos halimbawa ganyan, a-apply na si Captain's Peak, tapos sasabihin, ay hindi na sir kasi yan protected area yan. Tapos magtatanong na. Kunyari lang naman to, di ba? Baka ito yung ginamit nila kaya nakapasok sila. Bakit yung isa doon nakapasok doon? Tapos kami haharangin nyo. E di tanggalin nyo rin yun. Tapos baka yung isa doon matagal na yon. Tapos may mga padulas din. Hindi natin alam. Di natin yan mawawala sa isipan ng mga tao na baka nga merong padulas kasi grabe. Protected area, tapos nakapasok yung mga ganyan. 'Di ba? Actually, isa din, napaisip din ako ba na halimbawa dito may mga mga pasyalan, tapos mga foreigner yung mayari. Parang nakakalungkot siya kasi mga dayuhan yung nakikinabang, hindi yung gobyerno natin. Pero yun nga, siguro dahil walang budget yung gobyerno natin. Pero sana mano din nila yan, 'di ba, na gumawa ng maraming mga mga tawag diyan, mga pasyalan yung natin, government, para mapakinabangan din natin ba. Yung pera ng taong bayan, babalik lang din sa taong bayan. 'Di ba? Kaysa naman mga dayuhan yung makikinabang, kumikita, 'di ba? So, yun lang naman. Again kayo, anong masasabi nyo dito? Comment down below, tapos pag-usapan natin yan sa comment section. So, thank you so much for watching. Subscribe.